Yan yata na paubos sa akin eh. Alin? Yung, Candle. yung ban, cherry. Corn fruit. Fruit pa, parang tuti-tuti. Corn fruit. Amen mga kapatid. Amen. Buti-buti ng Panginoon. In 2023, He is very good to us. He is kind to us. God is good. Sabi nga ng mga charismatic, God is good. Good. All the time. All the time, God is good. Alright. Yan yung mga anuhan ng mga charismatic. Alright. Salamat sa Panginoon. Tayo tumayo mga kapatid at basahin natin ang ating Biblia in the book of Matthew chapter 11 verses 1 to 16. Yan ang ano natin, yan ang mga versikulo ng pag-aaral natin sa araw na ito. Amen. Matthew chapter 11 verses 1 to 16. Basahin natin ang salitan. And in verse 16, sabay-sabay nating Amen. basahin. Alright? I'm sorry. 1 to 19. Okay? Hanggang 19 pala. Amen. Alright. Umpisahan ko sa verse 1. And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples. And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which you do hear and see. Verse 5, The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. In verse 7, As they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? But what when ye are for to see a man clothed in soft raiment, behold, they that wear soft clothing are in the king's house. And verse 9, But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. But what went ye out for to see? For Verse this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verse 11, Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath no risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. And verse 13, And the prophets and the law prophesied until John. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. Verse 15, He that hath an ears to hear, let him hear. But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets and calling unto their fellows. And verse 17, And saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. Verse 19, sabay-sabay, The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold the man gluttonous and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners, but wisdom is justified over her children. In verse 2, in verse 3, sabi dyan, Art thou he that
should come, or do we look for another? The title of the message today is When Doubt Occurs. When doubt occurs. Sa Tagalog, kung ang pagdududa, pagdadalawang isip ay ano ba yung occur sa Tagalog? Sumulpot or nangyayari. Okay? Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, as we close this year in today's preaching, we are praying, O God, that we may understand Thy words, Lord. Give us a humble heart in every time, Panginoon. We are asking forgiveness for all the sins we have committed against you. And cleanse us, O Father, from all our unrighteousness, from all the transgressions we have done before you, God. From our shortcomings, our mga pagkukulang namin, mga kahinaan namin, patawarin niyo po kami. And as we go through 2024, we're praying, O God, that you will help us always. Strengthen our faith, O God, and help us to be faithful unto you. In all these things we thank you and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo. Alam niyo si John the Baptist, doon sa Matthew chapter 3. Buksan mo nga doon, Brother Eric. Sa Matthew chapter 3, kung inyong matatandaan o ating matatandaan o natatandaan, mga kapatid, sa Matthew chapter 3, here is the ministry of John the Baptist. Ano ang ministry wala ni John the Baptist? He is the one doing the introduction of the coming of the Lord Jesus Christ. In other words, he is a forerunner. He is the advanced person, preparing the way of the heart of the people, called baptism of repentance, or John's baptism of repentance. Paghahanda. Alright? Paghahanda ng bawat puso ng mga Israelita para sa pagdating ni Hesukristo ay doon sila mananampalataya. At ang paghahanda na yon ay ang manifestation doon ng pagsisisi ng kanilang mga kasalanan ay sa magitan ng pagbabautismo. Amen ho ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, si John the Baptist, siya ang nag-introduce kay Hesukristo sa pagdating, mga kapatid, na siya ang Misaya. Siya ang tagapagligtas ng mundo at siya ang Diyos. Mga kapatid, yan ang trabaho ni John the Baptist. Ikaw daw, bigyan ng ministry na ganyan. Isang hari na kilalang hari at ikaw yung mag-introduction sa kanila. Introduction of the guest speaker. Parang ganon. Ay di napakalaking, ano yan? Napakalaking pribilehiyo. Kaya nga ang pribilehiyo, pag binigay sa isang manampalataya, amen ko yan eh. Dapat hindi natin talaga pabayaan eh, no? Pag binigyan tayo ng mga pribilehiyo. Tingnan mo si John the Baptist ministry niya. He is in the wilderness. He was being prophesied. He is prophesied to be the messenger, preparing the way of the heart of the people. Oh. In fact, doon po yan sa Malakay chapter 3. Napakaliwanag doon. Sa Malakay chapter 3, ang sabi doon, verse 1, Behold, I will send my messenger. Ang sabi ng Diyos. And he shall prepare the way before me. Amen. Yan ang ministry ni John the Baptist.
And yet, dito sa Matthew chapter 11, verses 1 to 16, sa umpisa pa lamang, noong nakulong na si John the Baptist dahil kay Herodias' sake, bakit na nga ba nakulong si John the Baptist? Dahil si Herod Antipas, mga kapatid, ay talagang sinabihan niya, it is not lawful for you to have the wife of your brother. Sumayaw ito sa birthday ni Herod Antipas eh. Sumayaw itong anak ni Herodias. Away, ang galing gumiling, bro. Parang doon lang sa Pegasus. Okay, galing gumiling, kaya namangha yung ang hari. Tinanong tuloy ng hari kung anong gusto mo, kahit kalahati pa ng aking bibigay ko sa iyo. Hindi nag-ingat sa sinabi niya. Ngayon, ang hiningi, sabi ng anak niya, Manay, ito na, sinabihan na ako kung anong gusto ko. Ano ba sasabihin natin? Ulo ni John the Baptist. Ayun. Inakulong si John the Baptist. Di ba? Alam niyo, ang nangyari ni John the Baptist, and it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Mga kapatid, he teach and he preached the gospel of salvation, and he teach the way to heaven, the doctrines of God, mga kapatid. And then after that, now when John the Baptist, minsan sabi ko John the Beloved, Madalas kasi ang beloved. Minsan pag nagkamali ako, i-correct lang natin next time. Pagka si John the Baptist, alam natin ministry niya. Pag si John the Beloved naman, writer ng Book of John, 1st and 2nd and 3rd John, and the 1st and 2nd John, and then the Book of Revelation. Alright? So, i-distinguish natin yan. Minsan kamali ako dyan eh. Pasensya naman. Okay? Pero ko correct natin. Kahit nga yung Quiapas, kasi yung preaching ko, mga kapatid, pinapanood ko pagkatapos kasi tinitinan ko saan ang mali. Quiapas na banggit ko Si Peter, Sipas yun eh. Sipas. Hindi Quiapas. Mali. Si Quiapas, iba yung Christian eh. Okay? So, ganun mga kapatid. Pagdating dito sa chapter 11, ang ginawa ni John the Baptist na when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Bihira Siya na nag-introduce kay Jesus Christ. He is the advanced person preparing the way of Jesus Christ, mga kapatid, para pumasok sa puso. Andun sa Book of John nga, sabi nga niya, Behold the Lamb of God that taketh away sins. Kitang-kita niya na, sinabi niya na si Jesus Christ, ito yan, ang magtanggal ng kasalanan ng maksang katawan. Ito yan, mga kapatid, in whose shoes I am not worthy to unloose. Diba? Ang sabi niya sa Book of John. Ito yan. And look at what happened, mga kapatid. Pagdating dito sa chapter 11 ng Matthew, abay nagdududa na. Mga kapatid, alam nyo, ang mga mananampalataya, pagdating sa problema, dyan ganun-ganun. Totoo. Mga kapatid, kayo daw ang mag-suffer ng problema. Di ba kayo, minsan, magtanong ka na sa Panginoon, Lord, are you there? Pinabayaan mo yata ako eh. May footprints in the sun pa nga eh. Awitin eh. So, sa panaginip niya, dalawa yung pares ng paa, ng apak. Isa sa kanya at isa sa Panginoon. Abay maganda. Ibig sabihin, maganda pala. May relasyon kayo sa Diyos. Magandang lakad niyo dalawa eh. In the sun eh. Pagdating ng panahon, ng pag-unos, ng bagyo, abay, isa na lang yung paanan doon. Isang pares na lang. Ang sabi niya, saan kayo? Diyos, iniwan ako Nag-complain siya ngayon sa Panginoon, iniwan mo ako, Lord! Ganito kanya na ginawa mo sa akin, why? Ganun minsan ang anak ng Diyos. Pag matindi na ang inabot. Anong sagot ng Diyos? Yung isang pares ng apak doon,
Aba, hindi iyo yun. Karga-karga na kita nun. Di pahiya ka ngayon. Bakit? Alam ng Diyos kung anong pangyayari sa anak niya. My Father knows best. And do you believe na pinabayaan tayo ng Panginoon para lumayo ka sa iglesia, para lumayo ka sa paglilingkod sa Diyos? Do you believe in that? That is foolishness. Foolishness yan sa isang mananampalataya ang nag-iisip na pinabayaan na siya ng Panginoon. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, kapatid. Alam ng Diyos ang what you've gone through, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ano pinagdadaanan ni John the Baptist, brethren. Alam ng Diyos yan. Hindi bulag ang Diyos. His eyes is upon the prayer of the righteous. And His eyes also is upon the people that do wicked things. Ano ba ang pinagdadaanan ni John the Baptist? Wala naman siyang ginawang masama. Ano ba ginawang masama ni John the Baptist? Tell me. Nirebuke lang niya si Herod the Great. Dahil ang inasawa niya, asawa ng kapatid niya eh. Si Philip din naman, di man siguro nagre-reklamo. Siguro sabi ni Philip, iyo na lang yan eh, baho bunganga yan eh. O ganun, iyo na lang yan. Siguro ganun si Philip, ano. Pero hindi. Sa buhay ng mga mananampalataya, pagdating sa trials, sa troubles in life, health problems, financial issues, yung mga blurred future, mga kapatid, na lalo na sa panahon ngayon, makita ang pangyayari sa buong mundo. No? Doon sa Israel, ganun ang pangyayari. Prelude man yan sa pagbalik ng Panginoon. Earthquake dito, flood doon, rumors of war, ganito, ganyan. Corruption there, corruption here. Ganito, ganyan. Persecution here, persecution there. Prelude mo yan ang pagbalik ng Panginoon. Mga pangyayari yan ang dapat mangyari. At hindi ka na dapat mamangha dyan. Hindi ka na dapat mag-isip pa na bakit nangyari ng ganito. Ay talagang mangyayari yan. Because we are in the end times. Babalik na ang Diyos. Sabi nga na Brother Eric kanina, babalik na ang Diyos. At dapat madatnan tayong tapat na naglilingkod. Kasi baka mamaya, madatnan tayo ng Diyos. Saan si Pastor Ares? Nandoon sa love another one niya. Abay, ibang klase. Saan siya? Nandoon, pumatong sa love another one niya. Saan pa? Nandoon sa Boulevard. Panabahan na yun Bakit nandoon sa Boulevard? Nagkape-kape doon. Saan si Pastor Ares? Sabihin ng Panginoon pagdating doon sa Batha. Lord, anong ginawa? Bumili ng asahasa. Dumating ang Panginoon, wala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Saan si Pastor Ares? Nandoon sa nagpa-bilog, mga bilog-bilog, kasi swertehin daw, 2024. Bihira yan. Anong sinuot niya? Nagka-pukal dots. Polka dots. Dalmatian pala. Ha? Dalmatian. Dalmatian pala. Kapatid, ano bang pinaproblema natin? Ako nga, iniisip ko next year na, malapit na. Moment of truth. I am praying unto God, Lord, your will be done. Not mine. But see my heart, see my prayer. Pinapanalangin ko sa Panginoon, akala ninyo. Pinapanalangin ko yan. Pag ang Diyos ang magbigay sa iyo ng daan, bibigay sa iyo ng Diyos yan. Amen. Kung ibibigay ng Diyos, ipagkaloob ng Diyos na mawala ako dito, mawala ako. Believe me. Panginoon mo mag-ayos ng lahat. Ganun man yan. Pinadala ni John the Baptist, yung dalawa ng disipulo. Sino kaya yun? Si Judas, si Ista siguro yun ay.
Nagtanong pa kay Hesus Kristo. Sabi, ang ganda ng tanong, Art thou he that should come? Ayos ang tanong, no? Or, do we look for another? Grabe. Pinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pero alam mo, ang Diyos, hindi naman siya, alam kasi ng Diyos ang kahinaan natin. Alam ng Diyos ang kahinaan. Nakita kasi ni Hesus Kristo na, siyempre naman, sino ba namang hindi mag-isip na nasa kulungan na, at tapos makalabas siya, tapos, baka nabalitaan na ni John the Baptist ba, naku, nag-birthday doon. Nag-birthday, tapos hiningi yung ulo mo. O sino ba namang hindi man-sighted dyan? Amen. But why God allow it? Pastor, can we question God? Why God allows it? Bakit? Tanungin lang natin yan, Brad. Pag nandun natin sa langit, Lord, bakit you allow John the Baptist to be beheaded? That's right. Tapos, anong sunod mong question? Bakit, Lord? Hindi mo pinigilan? Sisihin mo, Satanas, hindi ako. Kasi ang lahat ng problema, mga kapatid, dahil kay Satanas yan. Tandaan niya. Yung mga problema natin sa buhay, sanga na lang yan sa pinakaugat ng kasalanan. Alam niyo yung pinakaugat ng kasalanan? Yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Doon talaga nag-umpisa ang lahat. That's right. Nagkanda piste-piste na ang buhay ng tao. That's right. But yet, the Lord never forsake His children. Tandaan niyo. Alam ng Diyos yan. Kaya si Hesus Kristo sa verse 4, sabi niya, okay, go and show John the Baptist, not the beloved. John the Baptist again. Oh, may word siya, again. Para bang sa atin ba? Sabihin natin, ipaalaala natin ulit sa inyo. Oh. Yan ang ibig sabihin ng again. Go and show John again. Those things which you do here and see. Sabihin mo ulit sa kanya. Ipakita mo ulit sa kanya. Kasi anong nangyari? Dahil nga sa mga problema, minsan ang manampalataya naging ganon. That's right. Kaya isang paalaala, kapatid, sa bawat isa nating mananampalataya, na pag tayo'y dumaranas na ng mga kabiguan sa buhay natin, dumaranas na ng mga disappointments in life, trials, troubles, hindrances in life, kahit anong problema, mga kapatid, paalaala sa atin again that there is God. Bumalik ka sa Diyos, maglingkod ka. Nag-backslide ka, bumalik ka sa Diyos. Yun lang ang tanging gamot. Wala nang iba. We will not condemn you. God will not condemn you. Come back. Come back. Ganun lang. Amen. Oh. Kung nag-love another one ka, iwanan mo yan ang another one mo. Bumalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Para ganun. Kung nagkukulang ka sa 2023, sa 2024, pues maglingkod ka sa Panginoon. Kung 50% lang ang tinatights mo or hindi ka nag-tights at all, pagdating ng 2024, mag-tights ka na. Magbigay ka na ng faithfulness sa Panginoon. Amen! Amen. Kaya isa sa mga tinitingnan ko yung kaban natin, wala Kaya no wonder, abuno ako ng abuno Nahihiya naman ako magtanong na Eric, Brother Eric, bigyan mo akong pera, ganito, ganyan, kasi alam ko rin ang mangyari. Pag bigyan rin ako na, wala na rin man. Talaga naman. Oh. Kung hindi tayo nagsuluwining, magsuluwining tayo sa dito po, friend. Ganun. Sabi ni Jesus Christ, go and show John again those things which he do, hear, and see. I-refresh mo sa kay John the Baptist. I-refresh mo sa mga mananampalataya, Pastor. I-refresh mo, Brad, sa ating mga mananampalataya. Isang paalaala sa mga taong nakakalimot. Ang gamot ng nakakalimot ay paalaala. Hindi maalaala mo kaya. Ang sabi sa 5, mga kapatid, ipakita mo ang kapangyarihan ng Diyos na nangyari, na nagiging daan ng kaligtasan ng lahat ng mga tao. Nung ang mga tao nakareceive ng bulag pero nakakita, yung lumpo nakalakad, yung may kitong na nilinis ng Diyos, yung bingi nakakarinig, yung patay binuhay namang muli ni Jesucristo, yung pobre na yan, mga kapatid, yung mga walang kaligtasan, ang pinaka-the best dyan lang, mga kapatid,
yung mga pobreng puso, na baghian ng kaligtasan, preach unto them, at naligtas. Yun ang pinakamasarap. Kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling ng mga sakit. Kapangyarihan din ng Diyos na magpagaling ng sakit called spiritual disease of mankind. Spiritual death of mankind. At pinagaling ng Diyos at niligtas ng Diyos through the gospel. Amen. Yan ang sabihin mo. Paalaala kay John the Baptist. Sabihin mo uli. Sabihin mo uli sa ICBC Church Mission dito sa Riyadh. Amen ho ba mga kapatid? Mga kapatid, ganito lang. Pag dumating ka sa punto talaga na problematic na, alam niyo kung saan pinag-the best na verses, na chapter sa Biblia? Jeremiah. Oh, Jeremiah rin, maganda rin yan. Sa Psalm chapter 86. Yun ang puso ni King David na talagang ano mo ibig sabihin? May ibig sabihin din eh. Parang isinapa sa buhay niya. Parang he devoted he devoted himself to the Lord. Tingnan niyo sa problemang dinaras niya. Ano sabi niya? Sa verse 1. Tingnan niyo. A prayer of David. Bow down thine ear, O Lord, hear me. Yumuko ka sa akin, O God. Grabe. Grabe yung prayer niya. Biruin mo, anuhin mo ang Diyos na yumuko sa iyo. Tingnan mo kung paano si King David manalangin. Grabe. Bow down thine ear, O Lord. Bigyan mo ako ng pansin. Yan ang ibig sabihin ng prayer of the, yung you want a breakthrough, yung gusto mo talagang mayroong mangyari. Hear me, for I am poor and needy. Pobre ba si King David? Hindi naman. Nangangailangan ba siyang pagkain? Hindi naman eh. And look at how he see himself. He is very poor and he is very needy. Spiritually, brethren, we need the Lord, and we are very poor and we are needy before the Lord. That's why in prayer we are asking the Lord to help us. Yes. Ako nga, sabi ko nga, Lord, di ba, sinabi ko sa inyo, iiwan ko ng gawain ha, iiwan ko na sa kung sinong iiwanan ko. Bakit? I am very desperate and very needy and very poor. What happened to me? Am I your servant or what? Preserve my soul. Preserve my soul. Your life is in danger. Go to Psalm chapter 86 verse 2. Preserve my soul. For I am holy. Holy in the sense that you are righteous because you have the salvation, mga kapatid. You are the children of God. You are the child of God. You are the son of God. Amen. You have the authority to be called to be the Son of God. And you can claim the power of God. You can claim God and help me, Lord. Anak ka ng Diyos ang tama eh. Hindi ka naman anak ng demonyo. O thou, my God, save thy servant that trusted in thee. Si John the Baptist kaya, pinalangin kaya niyan. Grabe, no? Grabe. Ang sabi sa verse 3, tingnan mo. Be merciful unto me, O Lord. Maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin. For I cry unto thee daily. Tapos, pabingi-bingi ang Diyos sa iyo. What kind of God you have? Parang Indiano ba? Ano ba? Don't you know the name of your God? Parang may ganun yun eh. Vegetables. Tell me the name of your God. Vegetables. Ganun mo, Indianong salita. No. Oh my God. So, pandinig ko nga got eh. Sabi ko, what got? Anong got? Yeah, ganam. Yung pala God. God pala God. Yung dog ng pastor, dove. Yung dog naman kan dog. Bakit may dog? Ang bihira no? Brethren, mga kapatid, ang sabi sa 4, rejoice that the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Kapatid, naglilingkod naman tayo sa Diyos eh. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Umaawit naman tayo kahit sintonado, pero okay lang. Hindi naman after ang Diyos diyan sa sintonado mong boses.
after ang Diyos dyan sa puso mo. Yes. If you do it unto the Lord, ang pandinig niyan sa Panginoon, napakaganda yan. Eh kaysa naman ang awitin mo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Parang doon lang sa Romans chapter 7. Gusto mo bumait, pero di mo magawa. Bakit? Ayaw mo naman talagang bumait eh. Yan yung sinasabi ng Brother Ryan kanina eh. Gustuhin mo, pero ayaw mo naman talaga eh. Oo. Yun ang mahirap, you know? Kapatid, si John the Baptist, kahit si John the Baptist, no? Hindi naka-eskapo sa problema niya at dumating sa punto, nagtanong, tayo pa kaya, no? Ano sa palagay niyo? May eskapo ba tayo? Wala. But remember, there is God. At makita natin mga kapatid, no? Sa pagpatuloy, ang sabi niya mga kapatid, sa verse 6, "Blessed is he whosoever shall not be offended in me." Ang sabi niya, mapalad ang mga tao na hindi talaga ma-offend sa akin. Sabi niya, bakit? Ano bang ibig sabihin ng offended in me? Simple lang yan, Pastor. Alam niyo ang mga Israelites, pagdating kay Jesucristo, stumbling block talaga. Kaya galit sila kay Jesus Christ eh. Kaya nga dun sa Book of John, sabi ng mga, nung sabi ni Jesus Christ, I and my Father are one. Galit na galit yung mga Israelite. Kukuha na ng bato talagang papatayin na siya, i-stone na siya. Oo. Tapos tinanong ni Jesucristo, sabi niya, bakit niyo ako babatuhin? Sa yung mga kapangyarihan ginawa mo, hindi ka namin babatuhin doon. Pero yung blasphemy, yung equal mong sarili sa Diyos, at dito ka talaga namin katayin, parang gano'n, dito ka namin babatuhin. Mga kapatid, when we are preaching the power of God in this church, are you offended? Like the Israelites, are we offended? Pastor, ayaw ko na magsimba. Bakit? Offended ako. Kaya sabi ko ni Brother Ryan, ang ganda ng preaching, Pastor. Ang ganda sinabi. Sayang, wala sila. Hindi ka na rin tinamaan, ano? Bali yung ilag. Kung mag-preach kaya ito, ikaw na lang nakinig dyan, tayo na lang dalawa. Tapos ganun ang preaching nila dyan. Tapos yung pa rin ang sabihin, sayang, wala sila. Umiilag talaga. Ibang klase sayang, wala sila. Meron ganun ba Kayo na lang dalawa na kaya ang pastor nag-preach tapos harapan ka. Pastor, ganda ng preaching mo, wala sila. Nakikinig yung pastor pa na yung gano'n. Ang galing ng ilag, Para sa kanila talaga yun. Ang sarap, pastor. Sayang. Bakit? Wala sila. Para sa kanila yun talagang prangkahan na ba? Ano ba, hipokrito? Mapalad yung hindi ma-offend sa akin. Bakit? Offended yung iba. Mga kapatid, pag na-offend ka, tinamaan ka, huwag kang umiwas. Yes. Dapat pa nga magpatuloy ka Bakit? Yun ang daan, nalalago ka. Kausap ka. Ibig sabihin, manifestation po yan na mayroon ka talagang teachable heart. Manifestation po yan na may pagkumbabang puso ka. Bakit? Natuturuan ka Pero the moment na natinamaan ka at nag-umpisa kang umalis, lumayas, wala yan. Ako maraming beses ako na-offend And look at what happened kung nung na-offend ako at hindi ako nagpatuloy, wala talaga, hindi ako darating sa pwestong ganito. And in verse 7, and as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John. So, tapos na yung sinabi doon sa dalawang disipulo ni John the Baptist. Sabihin nyo doon, ganito, ganun. Again sabihin mo ulit. Paalala mo kay John the Baptist ganun. Ngayon. Tumungo na si Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Yari kayo ngayon. Kayo. Kala nyo Kayo. Abel. Anong pinunta ninyo doon sa wilderness to see? Doon sa ilang. Anong pinuntahan niyo doon? Alam niyo nang nagsasabi doon sa yung
sa mga tao na pumunta doon kay John the Baptist? Ang Holy Spirit na nagsabi doon. What went ye to the wilderness to see? A red chicken with the wind? Isang tambo. Alam yung tambo doon sa kining ilang. Na pag humahangin, parang gano'n. Parang kugon ba? Pero may ano dyan. May stalks, talahib o parang gano'n. Anong tinitingnan ninyo? Gano'n? Ha? Anong tinignan ninyo? O ano pa? Sa verse 8. Sige. Tingnan nyo. But what went ye out for to see in the wilderness? Ha? A man clothed in soft raiment? Isang tao na malambot ang kanyang sinusuot? Hindi. Alam mo ba ang sinuot ni John the Baptist doon sa wilderness? Camel's hair. Camel's hair. Wala nang iba eh. Hindi katulad ng mga wool, ng mga mayayaman dyan, out of the balat ng or skins of hayop na pinaprocess at ang ganda. Noong unang panahon, paano ba inaano yung balat ng camel? Siyempre, tanggalin lang yung salaman doon. Pagkatapos, ibilad lang nila yun eh. Pagkatapos niyan, dukdukin nila para lumambot konti. Pagkatapos, isuot na nila yun eh. Ano ba ang tinitingnan ninyo? Ano bang pinunta ninyo doon sa wilderness para makita si John the Baptist? Ano ba? In verse 9. For this is he. But what went ye out for to see? A prophet? Isang propeta? Yes, I say unto you, and more than a prophet. Bakit more than a prophet? Because he bear the ministry of introducing the Lord Jesus Christ. Doon sa verse 10, for this is he of whom it is written in the book of Malachi and Isaiah, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Binigay ba sa ibang tao yan, ang ministry niyan? Binigay kay John the Baptist. And look at nowadays, we bear the name Baptist. We call ourselves Baptist because we have the authority that came from John the Baptist and came from the Lord Jesus Christ. Amen? Sadly, sa panahon ngayon, sinasaula ng mga tao yan. Baptist daw, pero Baptist naman. Hira. Bakit, pastor? Pinagtutwist nila mga doktrina eh. Yung iba, nag-love another one. Bakit? Kasi another chance daw. Hira, another chance. Household salvation, pastor. Ang Diyos daw, nagbigay daw ng second chance sa kanya. Kaya nakapag-asawa siya pangalawa. Pambihira. Ano bang klaseng doktrina yan? Sino bang turo niyan? Yung iba naman, Merry Christmas, Pastor. Tapos ang Christ, binura, ginawang X-Men. Merry Xmas, nakalimutan ng paano sulat. Pero ang sabi ni Brother Lemuel, ganyan, no, Brad, tinamad. Tinamad na mag-type. Tapos may Christmas tree. Oh. Tapos saan si Santa, Brad? Oh, bakit ang tagal niyang, nakarating? Kasi panay jingle na. Ha? Oh, Jingle all the way daw. jingle all the way sa daanan eh. Bakit ba sir? Mataas siguro sugar nun. Brad. Ang bira. Naglagay tayo ng medyas dyan, bro. Kinuha ng Bangladesh eh. Bakit? Wala na siyang medyas. Lagyan sa ano yung regalo. Kala mo ha, lagyan ng regalo ha. Hindi oy. Oh. Di ba? Ceiling lantern in the street. Sabi ni Marichan. Oo, I remember the days. Pinanganak daw si Jesus Christ, the December 25. Di niyo alam na si Hesus Kristo pinanganak, hindi naman December 25. Doon sa bandang September po yun. Oh. Anong tinitingnan niyo sa wilderness? Tambo? Palis tambo? Dapat alam ninyo si John the Baptist. Pero look at what happened. Jesus Christ is trying to commend John the Baptist. Look at it, 11. Verily I say unto you,
sa verse 11, iakyat ni Brother Eric. And verse 11, verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater John the Baptist. Walang mas madakila pa sa kanya. Walang mas dakila sa kanya. Bakit? May ministry nga siyang ganun eh. Isang pagkakataon na ipakilala mo ang Misaya dito sa kalupaan. Pero mayroon pang greater sa kanya. Sino? Least in the kingdom of heaven is greater than he. Bakit? Si Jesus Christ dito rejected sa lupa eh. Pero doon sa kalangitan is great. And in verse 12, mga kapatid, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, ang mundo ay suffered violence? Dahil si Satanas na failure siya na hindi siya nagtagumpay. Kasi akala niya na nung si Jesucristo ay mamatay sa cross, victory niya sa doon. Tingnan mo, patay yung Savior nila. Hindi na alam ni Satanas. Alam nyo Satanas, hindi man marunong bumasa ng future yan. Alam nung nangyari na Satanas? Anong nangyari? Ang akala niya na pag killing the Lord Jesus Christ is the victory for him. But no, he was defeated. Dahil kung walang pagkamatay at walang pagkabuhay na muli ni Jesucristo, there is no victory. There is no salvation. And your faith is in vain. Doon sa paliwanag ni Apostle Paul. Amen? At sa verse 13, sabi ng Panginoon, for all the prophets and the law prophesied until John. Kaya tama, mga kapatid. The law and the prophet were until John, doon sa Luke 16. Dito, for all the prophets and the law prophesied until John. Dahil pagkatapos ni John, si Jesus Christ introducing now the way of salvation, the old covenant against the new covenant. And what is the old covenant? The law of Moses in Horeb or in Sinai. And the new covenant is the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Naunawaan niyo ba ang ating doctrine of salvation, mga kapatid? Soteriology. Kung tatanggapin ninyo si John the Baptist, this is Elias which was for to come. Dito sa verse nito, mga kapatid, pinapaliwanag ni Jesus Christ na si John the Baptist kung ano ang kapangyarihan, kung paano mag-preach. Si Elijah, kapatid, paano siya mag-rebuke sa panahon ni Jezebel? Ganon din si Elijah. Di ba ni-rebuke niya si Jezebel at yung asawa niya? Si John the Baptist, ni-rebuke na si Philip. Tingnan si Herod Antipas, tingnan niyo. Mayroong kapangyarihan to be a prophet na talagang matindi, magaling, magpaliwanag. Bakit? Ang mundo, kapatid, was taken over by violence, taken over by Satan. Siya dito, ang nandito, prince of the power of the air. He is the God of this world. Si Satanas po yan. At alam naman natin, ang mundo ngayon, mga kapatid, the good was taken over or is taken over by evil. Mas maraming evil kaysa good. Tandaan niyo yan. Mas maraming evil kaysa good. Look at what happened. Ilang populasyon natin sa buong mundo ngayon? 10 billion? Almost 11 billion? Tingnan nyo. Ilan lang ang ligtas dyan? Baka kala nyo, mas maraming pupunta doon sa impyerno kaysa pupunta sa kalangitan. Sinabi ng Biblia yun. In verse 15, brethren, kung may pandinig kayo ng mabuti, pakinggan nyo. Ganito ang kaligtasan, mga kapatid. Move on. Iglesia lang daw, sir. Iglesia lang. Brad, false yan, Brad. False yan.
Pero Grabe. pupunta si Gibuloy eh. Oh. Hindi pwede kasi nga ako ang anak mo. Appointed son. Ang hindi dadaan sa akin, hindi makapunta sa Mm. akin. Napatay ng iglesia. Buhay na galit. Mayroon ba si Eli Soriano? Yan din na. Mayroon ba Muslim? Saksi ni Jehovah. Sakit Jehovah ba? Sabi niya, Away sila. 7,000 lang daw. Kasi yung dati kong ang nanay ni Cedric, dati kong girlfriend, sabi ko 7,000. 7,000. Sabi ko, ilan kayo membro? Million kaya? Oo. Hindi lahat. 1,000 paano ka? Sabi ko, sama ko. Eh, yung iba hindi. Yan. Patay na. Grabe, Brad. Hindi na alam paano sagutin. Ano ba, Pastor? Alam Senyor niyo, Aguila. alam niyo mga kapatid, pasalamat tayo. Nagkaroon tayo ng tamang doktrina. Amen. Ito yan. Hindi talaga tayo pinabayaan ng Panginoon, no? We are one of the chosen. Many are chosen. Many are called, few are chosen. Talagang ginabayan tayo ng Diyos na mapunta sa tamang kaligtasan. Yan ang trabaho ng yan ang trabaho ng angel, ng guardian angel mo. O ito si Ares, kahit ito si Raulo, ito noong unang panahon, hulog. Okay, sige lang. Dadalhin ko to doon. Yan ang trabaho ng angel. Dadalhin ko to doon, makakarinig siya ng tamang salita. Tingnan natin kung anong respond niya. Opoy, tumanggap! Ayos! Oo. Ganon. Buti, Pastor, di napunta kay Senyor Aguila. O kung napunta ni Senyor Aguila yun, yari na. Love another one ako doon. Word of the day, love another one. Siguro magsabi, Pastor, ano yung love another one? Binabanggit mo. Ibang klase kasi doon, Pastor. Love another one ang laging ginagawa. Dapat love one another. Oo. Ginawa na, love another one eh. Bakit? Ano? Tinwist. Pastor, tinwist. Tinwist. Mga kapatid, ganito ang kaligtasan. Sa system, tinan nyo. Kuntin lang. Just give me 2 to 3 minutes. Itong sabi ni Jesus Christ, itong henerasyon na ito, ganito yun ang ano ko eh. Kaya alam nyo mga kapatid, biblical yung bully, yung mga laska, yung bubulihin mong tao, yung alaskahin mong tao, biblical. Ito yung versikulo. Sabi na, whereunto I liken this generation, it is like, sino ka kaharap niya? Yung mga parisiyo na, kinukondem niya. Katulad daw sila ng mga anak, mga children, sitting in the markets, na doon sa di ba maraming mga bata na nandyan sa mga, lalo sa syudad, ganito, ganyan, nandyan mga bully, in the markets, and calling unto their fellows, tinawagan nila yung mga yung mga pwede nilang bubulihin, ganito, ganyan. Sa 17, sabi, and saying, tinugtugan ko kayo ng flauta. Hoy, halik. Sayo. Tutugtugan mo ka. Iangat mo, Brother Rex, sa 17. Tinutugtugan ko kayo ng flauta. Sabi, ang tuyuan ni Hanap Dance, hindi ka sumayaw. Bully talaga itong Israelites, yung mga Parisino. Oo. Bakit? Rejected niya si Jesus Christ. Parang ganun sila. Sayo. Sige na. Mamira, pag hindi kayo, tadyakan kita ngayon. Ganon. Tingnan nyo. We have mourned. Marunong talaga ang mga Pariseo mag-mourn, kunyari ba? Umiiyak kami. Hindi ka rin umiiyak. Yun pala, prank ba? Yung ganon ba? Umiiyak ka naman. Para bang nag-uuto siya ba? Nakakaloko. Ganon mga kapatid ng Israelites pagdating sa salvation. They rejected the Lord Jesus Christ. And here mga kapatid, sa panahon natin mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon, bago kayo i-reject nila, doon sa Book of John, bago kayo i-reject nila, ako muna ang i-reject nila eh. That's right. Di ba? Magpaliwanag tayo ng kaligtasan, ng salvation, sa mga manat sa buhay. Pagka pinuli tayo, di ba minsan may nambubuli talaga eh, nangluloko eh, kumukotsa ba? Ganito, ganyan. Huwag kang mag-isip ng iba mga kapatid dahil inuna nila ang Diyos na kinukotsa, or they hated me first, or nagalit mo na sa akin, or nainis mo na sila bago kayo. Mga kapatid, kung sino mang mga tao, pag pinaliwanagan natin ang kaligtasan, at nainis sila sa atin, nauna silang nainis kay Hesus Kristo, mga kapatid, and greater damnation for that. Kita mo yan? Yung iba nga, nagsasabi pa eh, tingnan mo mga Pariseo. For John came neither eating nor drinking, and they say, he had a devil. Kahit nga si Jesus Christ alam niyo ba, di ba? Sa panahon na, yung iba sa mga sinusundan natin mga chapter,
Ang sabi ng mga Parisiyo, he cast out devils in the name of Beelzebub. Di ba? Mayroong ganun eh. He cast out devils in the name of devils. Parang ganun. Grabe. Para bang binaligtad ka pa. Magsabi ka na nga lang ng kaligtasan eh. Sabihin ko siya, demonyo kaya ate eh. Bakit? Katoliko ka na tapos ngayon, magbago ka ng relihiyon? Nanggaling lang din kayo sa amin eh. Kaming tama eh. Pambihira. Di ba mayroong ganyan, Brother Lemuel? So, ang sakit, no? Pero sige lang, ang unang nasaktan dyan, hindi naman kayo eh. Ang unang nasaktan dyan si Jesucristo. And verse 19, last mga kapatid. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous. Talaga naman, oh. Sarap sagpaon mga Parisiyo. Kung siguro ikaw, kasampalin mo sila, no? Itong taong ito, dumarating daw, drinking, eating, and they say, Behold, this gluttonous. Alam mo yung gluttonous? Para bang, kuwan ba? Grabe kumain ba? Ulit ba ulit? Oh, matakaw, masiba, parang ganun. And wine bibber, grabe wine bibber pa, a friend of the publicans and sinners. Bakit? Ano ba ginawa ni Jesucristo? Kaya ang sabi ni Jesucristo, I came not for the, these people need, I came, these people need physician. Kasi may sakit itong spiritual eh. Hindi pa rin maunawaan ng Parisiyo eh. Siguro hindi si Parisiyo, sakit nilang Hindi. I came not for the righteous, but for sinners for repentance. Sakit, no? Pero sige lang. But wisdom is justified of her children. What kind of wisdom we have? What kind of wisdom the Lord is trying to drive? Mga kapatid, alam naman natin, there are two kinds of wisdom only. The wisdom of God and the wisdom of David. Choose among of the two what kind of wisdom we have. We are justified by the wisdom of God. Bakit? Fear is the beginning of wisdom. And that wisdom, the anchorage of it is the love of the Lord Jesus Christ. Therefore, we have the right wisdom, kapatid. Ang wisdom ng mga nangungutya dito sa mundo, ang wisdom ng mga Parisiyo na yan, mga kapatid, it is the wisdom that came from, alam mo na, the wisdom of Satan. Amen? Kapatid, I hope we are not like the people or the children of the devil sitting in the market, bullying, asking these people to dance, asking these people to mourn. Mga prankster, kumbaga. I hope we are not like them. Neither naman kay John the Baptist pagdating sa problema. Nagtatanong na tayo, began to ask the Lord. Lord, nandyan ka ba? Mga kapatid, ang Diyos ay nasa atin. Go to Psalm chapter 86. You will learn how King David, yung, ang tawag nito, may word yun eh. Kung paano siya naging devoted sa Panginoon. Yung, kuan ba? Yung sinasarili talaga ba? No? May term yun. Nandito sa dulo ng bilang. Amen, mga kapatid? Amen. Without a course, get back unto that. Meditate unto that. Meditate unto God. No? Meditate the Word of God. No? Ganon, mga kapatid. Let's stand and let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you for thy blessings unto us. Panginoon, we are guilty before thee, O Lord. Kami man ay pagdating sa mga problema, nanghihina kami. We cannot escape. There's no exception, O Lord. You know our weakness, our infirmities. You know it, O God. You know what is best for us. And so therefore, O God, do not forsake us. Do not leave us. But uphold us, O God. Help us and have mercy on us, O Lord.
Huwag niyo po kami pabayaan, O God. Bawat isa, magkapatiran dito, bless and guide us always. As we go through 2024, we are praying, O Lord, na sa aming pag-asa sa iyo lamang, Panginoon, patuloy kami maglilingkod sa inyo. Huwag niyo po kami pabayaan. Do not allow Satan to deceive us, O Lord. And all these things we thank you and we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.